Hello mga kababayan! Natatawa ako sa taong ito. Bumamaha yung pagre-reply niya sa mga comments ng mga followers ko. Binabara niya ito, no? Tapos siguro dahil sa pagmamadali niya, dahil keyboard warrior siya, kaya nagkaburitsing yung kung sa Bisaya pa yung pag-type niya. But I still understand what he wants to imply. Basahin natin isa-isa ang kanyang mga replied comments. Dito. Giancarlo, hindi pa Pangulo si PBBM ay pinili ng mga biktima na dumulog sa ICC kaysa dito dahil alam nila na lahat maliban sa isa ay appointees ni Duterte ang mga nakaupo sa Supreme Court. At halos mga senadors ay maka-Duterte. Kaya takot ang mga biktima dito. Gets mo? Pangalawa, Ralph, nope. Kung walang usok, magkakaroon ba ng sunog? Kaya yung isinampang kaso ni Senator Trillanes laban sa mga Duterte, ebidensya versus ebidensya, masasabi mo na lang na pinopolitika ang mga Duterte kung mananalo sila sa kaso. Same with the impeachment ni Sara. Oo, tong vlogger na to nag-base sa rule of law, tama siya. Kaso hindi niya tinalakay na nung 2017 pa ay nakapasampa na ang mga biktima sa ICC. Hindi pa si PBBM ang Pangulo that time. Masisi mo ba ang mga biktima na ayaw dito sa Pinas? Halos lahat sa Supreme Court ay appointed ni Duterte. At isama mo pa ang mga senadors na maka-Duterte. Kaya alam na nila na malabo pag dito sa Pinas. Next comment niya, sabi niya, Giancarlo, sus, nag-base sa rule of laws pero hindi naman niya binanggit ang dahilan kung bakit yung mga biktima mismo ay pinili ang ICC kaysa Pinas dahil nung nagreklamo sila dito ay hindi pinansin dahil mahirap lang sila kaya dumulog sa ICC at alam nilang walang mangyayari dito dahil ang mga taga Supreme Court ay appointed ni Duterte at isama mo pa mga senadors na maka-Duterte with silly emoticon. Sir, ko tasa sa imong ko sir yung mga comments sir ba? No, keyboard warrior kay ka. Hello sir Andre Trin. Nag-almusal ka na ba sir? Kumain ka na? Okay, bigyan nating pansin tong comments. Mga kababayan, linawin lang natin ito. Ang hustisya ay hindi nakabase sa ingay ng opinyon, kundi sa lakas ng proseso at ebidensya. Kapag ang argumento ay umiikot sa takot, hadlokay sila, haka-haka at political narrative, obligasyon nating ibalik ito sa tamang lente, batas at prinsipyo. Ating tandaan na ang ICC is not a first option. Last resort ito. Ang claim ni Sir Andre na dumiretso sa ICC ang mga biktima kasi takot sila sa sistema. Pero mga kababayan, sa international law, may malinaw na doktrina, no? Ano yung doktrina na yon? Ang principle of complementarity. Ang ICC ay court of last resort. Hindi ito pwedeng mauna sa national courts, no? At para makialam ang ICC, Sir Andre, kailangan mapatunayan na ang Pilipinas ay unable o walang kakayahang mag-imbestiga, unwilling, walang aksyon kahit may ebidensya. So hindi sapat ang perception ng bias, hindi sapat ang takot. Ang kailangan, Sir Andre, concrete, demonstrable failure of justice system. Sa ilalim ng Philippine Legal Framework at Rules on Extradition, Sir Andre, may jurisdiction ang Philippine courts. May judicial determination muna bago isuko ang isang akusado. At may due process protections na hindi pwedeng skip. Ito ang tinatawag na
exhaustion of local remedies, no, Sir Andre. So bago ka dumulog sa international body, dapat nag-file ka ng kaso locally. Dapat sinubukan mong i-prosecute. Dapat pinakita mong bigo ang sistema. Kung hindi ito ginawa, meaning premature ang pagpunta sa ICC at legally questionable ang proseso. Di ba? Ngayon, ating pag-usapan si former Senator Antonio Trillanes IV, no? Sinabi ninyo na tumulong si Trillanes sa mga biktima kaya sila nakaabot sa ICC. Sige. Pero tanungin natin ng direkta at legal. Kung tumulong siya, bakit hindi niya inuna ang Philippine courts? Kung may ebidensya, bakit hindi ito dinala sa DOJ o Ombudsman para sa prosecution? Kung ang goal ay conviction, bakit hindi ito sinubok sa system na may jurisdiction? Dahil sa batas, Andre, helping victims must still follow legal procedure. Kung ang tulong ay pag-iwas sa local process, pag-skip ng due process, pagdiretso agad sa international forum, hindi yan simpleng pagtulong. Iyan ay pag-bypass ng sistema, Sir Andre. At tandaan, filing complaints abroad without exhausting local remedies raises legal issues. Hindi ito pinapatunayan ang guilt. Pinapakita lang nito ang chosen strategy. Sabi mo, appointees ni Duterte, kaya walang hustisya. Mali ito. Sa Constitution, mga kababayan, ang Supreme Court ay independent. Hindi ito kontrolado ng appointing authority. Kung susundin ang logic na yan, Sir Andre, lahat ng korte bias, lahat ng desisyon questionable. Pero hindi ito tugma sa realidad. May mga high-profile cases na dumaan sa proseso, na na-dismiss yung kaso dahil sa lack of evidence at nagkaroon ng acquittals. Di ba? So, ibig sabihin, Sir Andre, the system is functioning. Not perfect, but working. Di ba? Ngayon, sabi mo, may usok, may apoy. Hindi ito batas, Sir Andre. Sa korte, ang basihan ay presumption of innocence, burden of proof on the accuser, at proof beyond reasonable doubt for criminal cases. Di ba? Ang sinasabi mong may usok, may apoy, ay logical fallacy. Hindi admissible na standard. Di ba? And ICC jurisprudence, mga kababayan, or principal application sa mga ICC cases, may general principle sila, no? Na kailangan ang genuine national proceedings. Hindi sapat ang superficial or assumed failure. And ICC intervenes only when walang tunay na investigasyon o may clear unwillingness. Kaya ang tanong, Sir Andre, napatunayan ba na walang kakayahan ang Pilipinas o inassume lang? So gaya ng sinabi ko kahapon, ang mga biblical lens, hindi lang ito legal, moral din ito. Ano yung sinabi ko sa Proverbs chapter 18 verse 17 kahapon? The first to present his case seems right until another comes. So, paalala, hindi sapat ang isang narrative. Kailangan ang proseso. Proverbs chapter 18 verse 13 says, to answer before listening is folly. So, ang paghusga agad ng walang due process ay isang kamalian, mga kababayan. Deuteronomy chapter 19 verse 15 ang sabi, a matter must be established by 2 or 3 witnesses. So, justice must be evidence-based, not emotion-based. So, ano again ang sinabi ko tungkol sa Isaiah chapter 10 verse 1 to 2? Woe to those who make unjust laws. So, kapag selective ang paggamit ng batas, mga kababayan, nagiging oppression. At ano yung sabi ng James chapter 2 verse 1? Do not show favoritism. So, walang shortcut, mga kababayan. Kahit sino, pro-DDS man o anti-DDS man. And, lastly,
Ecclesiastes chapter 5 verse 8, if you see oppression, do not be surprised. So nag-warning ang Bible mga kababayan na kapag binabaluktot ang sistema, may accountability sa mata ng Diyos. Real talk, kung talagang malakas ang ebidensya, bakit hindi idaan sa Philippine courts? Kung may tiwala sa kaso, dapat kayang tumayo sa due process. Kung ang unang hakbang ay pagtakbo agad sa labas, natural lang na questionin ang motibo at proseso. So ano ba ang bottom line nito mga kababayan? ICC is a last resort, not a shortcut. Local remedies must be exhausted first. Helping victims must still follow the law. Filing complaints is not equal to proof of guilt. Justice must be consistent, not selective. Ang hustisya ay hindi shortcut. Ang hustisya ay proseso mga kababayan. At sa batas at sa salita ng Diyos, ang tunay na hustisya ay dumadaan sa tama, hindi sa madali at hindi sa minamadali.